Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matiwasay nang nakaalis sa lupain ng Darkmoon family ang lahat ng panig ng Asher Feather Clan at nang makalaban sila ay isa-isa silang pinasalamatan ng ating bida sa naging tulong ng mga ito. At bago pa umalis ang lahat ng mga pamilya mula sa ibang clan na kanilang nakatulong ay marahan pa ang mga itong binalaan ni Patriarch Jeju na mag-ingat gayong di daw basta-basta papayag ang Darkmoon family na hayaan na lamang silang lahat. At matapos nito ay isa-isa nang nagpaalam ang lahat sa bawat isa at ang nangyaring labanan ay naging daan upang magkaroon ng apat na pamilya ng matibay na koneksyon sa bawat isa. Kung saan habang lumalayo ang mga ito ay marahan pa itong pinagmasdan ng ating bida kasama ng lahat ng Asher Feather Clan at mga expert na kanilang nakatulong sa digmaan. At makalipas pa ng ilang sandali ay muli nang nagsalita si Vice Principal Shu kung saan marahan nitong tinanong si Ye Xinghe patungkol sa kung ano na daw ang totoong level nito sa kasalukuyan. Naagad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan niyang ipinaliwanag na di daw siya sigurado kung gaano talaga siya kalakas dahil bagaman daw at nasa antas lamang siya ng 6th Heavenly Layer Realm ay nagagawa na niyang makasabay sa mga cultivator na nasa 7th Heavenly Layer Realm na nang may pantay na lakas. Dagdag pa ng ating bida na sa nakaraan daw niyang karanasan ay nagawa niyang tumalon ng mga cultivator na nasa peak of 5th Heavenly Realm at mula daw ng araw na yun ay bigla na lamang bumilis ang pagtaas ng kanyang level sa di malamang dahilan. At nang marinig naman ito ni Vice Principal Shu ay agad nitong nabatid kung ano ang dahilan kaya naman marahan niyang tinanong kung ilan na daw ang point ng starlight na nasa dantian ng ating bida, na makikita namang bahagyang napatingin na animoy nagtataka sa kung bakit ito tinatanong ng kanyang master. At marahan niyang ipinaliwanag na mukhang may nangyayari daw na kakaiba gayong nang magawa daw niyang may sama ang 3 puntos ng starlight sa kanyang dantian ay bigla na lamang itong nagsama-sama sa iisang puntos lamang na para bang bumalik siya sa unang bahagi ng cultivation method. Dagdag pa ng ating bida na di daw siya gaanong sigurado sa ibig nitong sabihin subalit sa palagay daw naman niya ay walang masama sa nangyari gayong di daw naman bumalik sa dati ang kanyang lakas. At ang lahat naman ng paliwanag ni Ye Xinghe ay labis na ikinagulat ni Master Shu at mariin pa niyang kinlaro kung totoo daw ba ang kanyang narinig na ang 3 puntos ng kanyang starlight ay naging isa at muli siya bumalik sa unang bahagi ng cultivation method kung saan ibig sabihin ay bumalik daw ang ating bida sa iisang daan. Na may pagtataka namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan pa niyang tinanong pabalik si Master Shu kung ano daw ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga sinambit. At ang tanong naman ni Ye Xinghe ay bahagyang di agad tinugunan ni Master Shu at habang hinahaplos ang kanyang balbas ay napabuntong hininga pa itoan para bang nag-iisip sa kung papaano ito ipapaliwanag kay Ye Xinghe. Maya-maya pa ay marahan na ni Master Shu na ipinaliwanag kung bakit siya nagulat kanina nang marinig niya ang sinabi ni Ye Xinghe gayong ang ibig sabihin lamang daw nito ay magagawa na ni Ye Xingheng makapag-cultivate at maabot ang 9th Heavenly Realm at makapag-breakthrough sa mas mataas pang level, dahil ang nangyari daw kay Ye Xinghe ay ang dapat maabot na state ng isang cultivator para magawa nitong maabot ang mas matataas pang level. At ang sino man daw na cultivator ang makagawa nito sa kanyang dantian ay makakaranas ng mabilis na pagbaba ng level hanggang sa 5th or 6th Heavenly Realm at buhat daw sa level na yun magsisimula ang pagtaas ng level hanggang sa maabot nito ang tugatog ng kapangyarihan. At ang paliwanag naman ni Master Shu ay tila di gaanong naintindihan ng ating bida at maging ako ay nalito din sa paliwanag ni Master Shu kaya naman minabuti pa itong klaruhin ni Ye Xinghe para sa mga nalilitong gaya natin. Kaya naman marahang ipinaliwanag ni Master Shu na ang ibig daw sabihin ng pagbaba ng level nito ay ang pangunahing hakbang upang magawa nitong makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Realm at mas mataas pang level. Kaya naman maswerte daw si Ye Xinghe gayong kasalukuyan na itong bumalik sa umpisa na nangangahulugan lamang na papwede na itong magsimula para sa mas mataas pang level ng cultivation. Dagdag pa ni Master Shu na madami na daw ang mga cultivator na nagawang maabot ang tugatog ng level 1 o ng unang hakbang ng cultivation method subalit di nila tinanggap ang muling pagbaba ng kanilang level para makapag-umpisa sa level 2 nanograms cultivation method kaya naman di nila magawang makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Realm na kinakailangan munang mag-umpisang muli sa level 2 nanograms cultivation method. Dagdag pa ni Master Shu na kung totoo daw na ngayon ay nagawa na ni Ye Xingheng maabot ang level 2 nanograms cultivation method ay nangangahulugan lamang ito na wala ng limit ang patuloy nitong pagtaas ng level at ang level 2 na kanyang sinasabi ay magmamula sa 5th or 6th Heavenly Realm na pinatakan ng pagbaba ng level nito.
At ang marahang paliwanag ni Master Shu ay naunawaan din agad ni Ye Xinghe at sa isip-isip niya na kung ganun daw ay ang naranasan pala niya ay ang pagbabago ng kanyang dantian upang magawa nitong makasabay sa pagtaas niya ng level. Maya-maya pa ay marahan pang sinambit ni Master Shu na sa mata daw ng madaming cultivator ay nasa pinakamababa ang isang star martial artist, subalit di nila alam na ang isang martial artist ang may pinakamadaling paraan para magawa nitong makaabot sa level 2 nanograms cultivation method. Subalit bagaman daw at nagawa na ni Ye Xingheng maabot ang level 2 ay di pa din magiging madali ang makapag-breakthrough sa 9th heavenly realm, ngunit malaki daw naman ang kumpiyansa niyang magagawa ito ni Ye Xinghe. Dagdag pa nitong paliwanag upang lalong ganahan ang ating bidang magpalakas na ang sino man daw na cultivator ang magawang makaabot sa level 2 ay madidagdagan ang lifespan ng 100 taon at magagawa nitong maabot ang di kayang maabot ng isang normal na cultivator na mas pinipiling manatili sa level 1 at di matanggap ang bahagyang pagbaba ng level upang makapag-umpisa sa level 2. At matapos ng mahaba niyang paliwanag sa nangyari sa dantian ng ating bida ay may bigla siyang naalalang itanong kay Ye Xinghe kung saan agad din naman niya itong sinabi at patungkol daw ito sa kung ano na ang progreso ng ating bida sa pag-aaral nito sa ibinigay niyang True Heavenly Martial Star Technique. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at nahihiya nitong sambit na hanggang ngayon daw ay ang Star Martial God Technique pa din ang kanyang pinag-aaralan at di pa niya napag-aralan ang ikalawang cultivation method na ibinigay nito sa kanya. Na agad din namang tinugunan ni Master Shu at mariin niyang sinabi na sa kasalukuyang level daw ni Ye Xinghe ay kailangan na nitong pag-aralan ng True Heavenly Martial God Technique, gayong wala na daw magiging halaga pa ang pag-aaral nito sa Star Martial God Technique dahil pangunahin lamang ito kaalaman para sa mga Star Martial Artist. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad siyang napakamot sa kanyang ulo, gayong di niya alam kung papaano sisimulan ang pagpapaliwanag sa kung bakit ayaw niyang pag-aralan ang pangalawang method ng teknik na galing sa kanyang master. Maya-maya pa ay marahan niyang ipinaliwanag sa kanyang master na sa tuwing titingnan niya ang Star Martial God Technique ay nagkakaroon siya ng malalim na pag-unawa dito, kaya naman ito pa din ang kanyang pinag-aaralan hanggang ngayon na nakakapagbigay sa kanya ng mas mabilis na pag-unlad. Nahihiya pa nitong sambit na nang una daw niyang basahin ang True Heavenly Martial God Technique ay agad niyang napagtanto na ang lahat ng nilalaman nito ay nakalagay na din sa unang bahagi ng Star Martial God Technique, kaya, at para sa kanya daw ay mas malalim ang kaalamang nakasaad sa Star Martial God Technique kaysa sa True Heavenly Martial God Technique. At ang sinabi namang ito ni Ye Xinghe ay labis na ikinagulat ni Master Shu dahil maging ang nalalaman niya ay mas advance ang True Heavenly Martial God Technique kaysa sa Star Martial God Technique, subalit ngayon ay sinasabi lamang ni Ye Xinghe na mas advance ang Star Martial God Technique kaysa sa isa na taliwa sa kanyang kaalam. At sa isip-isip pa ni Master Shu na bagaman daw at nagmula pa sa sinaunang panahon ng Star Martial God Technique ay ito pa din ang pinakamadali at pinakaunang hakbang na pinag-aaralan ng mga simpleng Star Martial Artist, kaya papaanong mas advance ito sa pangalawang method na kanyang ibinigay. At dagdag pa niya sa kanyang isipan habang labis pa din ang pagtataka na di din daw naman nakakapagtak ang may malalim na malalaman si Ye Xinghe sa Star Martial God Technique, gayong galing pa ito sa ancient times at bukod pa dun ay nagawa din itong ma-perceive ang 6 na soul crystal, subalit ang lalo pa daw nagpapagulo sa kanyang isipan ay papaanong nasabi ni Ye Xinghe na mas advance ito kaysa sa ikalawang cultivation method. Maya-maya pa ay pinutol na ni Master Shu ang kanyang pag-iisip patungkol dito, gayong naguguluhan lamang siyang lalo sa sinasabi ni Ye Xinghe. At mariin na lamang niyang sinambit na ang Star Martial God Technique daw ay galing pa sa ancient times, kaya naman di na daw siya magtatakang madami pang nakatagong kaalaman ang nakasaad dito na di nakikita ng normal na cultivator. At kung sa tingin daw ng ating bida na mas advance ito kaysa sa True Heavenly Martial God Technique ay ipagpatuloy na lamang daw ni Ye Xinghe ang pag-aaral ng nauna, gayong may natututo na naman ito sa technique. At sinabi pa niya sa ating bida na bagaman daw at galing pa ito sa ancient times ay meron lamang itong natitirang 2 chapter dahil ang 7 chapter ng technique ay nawala na sa tagal ng panahon. Kaya naman sa oras daw na matapos na ni Ye Xinghe ang 2 unang chapter ay huwag mag-atubili si Ye Xinghe mag-aral ng iba pang teknik patungkol sa Star Martial Arts na bagay sa kanya. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan niyang ipinaliwanag na sa kasalukuyan daw ay hanggang 6 phrases pa lamang ang kanyang napag-aaralan at para sa kanya daw ay baka habang buhay na niyang mapag-aralan ang 2 chapter ng Star Martial God Technique dahil sa dami ng mga nakatagong kaalaman dito, kaya di daw siya makapaniwalang may 9 palang chapter ang teknik na kung nagkataon daw ay baka di niya matapos.
At ang sinabi naman ni Xinghe ay muli na namang ikinabigla ni Master Shu na makikitang may pagtatakang napatingin sa ating bida. At may pagtataka pa niyang kinlaro kung totoo daw bang nasa ika-6 na paragraph pa lamang si Xinghe sa Star Martial God Technique, habang kinukuha ang nasabing libro para tingnan. At sa isip-isip niya ay talagang napaka-taas ng talento ni Xinghe gayong nagawa na nitong makaabot sa 6th Heavenly Realm kahit na 6 na paragraph pa lamang ang napag-aaralan nito na kung iisipin ay walang malaking maitutulong sa mga normal na cultivator. At habang binabasa ang ika-6 na paragraph ng libro ay mariin niyang nasambit sa kanyang isipan na napaka-misteryoso daw ata talaga ng Star Martial God Technique dahil ayon sa sinabi ng ating bida ay madaming nakatagong kaalaman dito kahit na nasa unang chapter pa lamang ito ng pagbabasa. Nang bigla na lamang magulantang si Vice Principal Shu sa kanyang napagtanto gayong nang makita niya ang ika-6 na paragraph ay nauutol-utol niyang mas ambot na isa lamang daw itong normal na sulat na para sa kanya ay walang anumang nakatagong kaalaman kaya papaano daw nasabi ni Xinghe may napupulot siya ditong malalim na pangunawa. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito. At bukod pa doon ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. Lalo pang naging mukhang pakoy si Master Shu nang patuloy niyang basahin ang nilalaman ng ika-6 na paragraph ng Star Martial God Technique gayong wala man lang siyang ma-perceive na kahit kunti dito. At nang makita naman ito ni Xinghe ay inakala niyang naunawaan din ni Master Shu ang kanyang napagtanto sa libro kaya naman natutuwa niyang tinanong ang kanyang master kung totoo daw ba ang kanyang mga sinambit na madami talagang kaalaman ang nakatago sa libro. Dahilan upang matahimik si Master Shu at habang may pagkaseryoso ang mukha ay mariin niyang inisip kung ano ang papwede niyang maging palusot para magkunwaring may nalaman din siyang kakaiba. At malakas niyang pinagsalikop ang libro ni Alice na tapos na niyang tingnan ang nilalaman nito subalit wala man lang siyang nakitang kung anong kakaiba gaya ng sinasabi ng ating bida. Maya-maya pa ay lalo pa itong nagmukhang pakoy laot nang bigla niyang maproseso ang tanong ni Xinghe na para bang sinusubukan nito ang lawak ng kanyang kaalaman kumpara sa kaalaman ni Xinghe. Na makikita namang may pagka-awkward na nakatingin sa kanyang master at nag-iintay ng kasagutan sa kanyang mga tanong upang masiguro nitong tama nga ang kanyang napagtanto sa libro. At upang di mahalata ni Xinghe wala talaga siyang nalamang kung ano ay pinasimulan niya ang kanyang pagsasalita sa bahagyang pagtighim na animoy talagang may nalaman. At marahan niyang sinabi sa ating bida na kung nagagawa daw nitong malaman ang mga nakatagong mahiwagang turo ng libro ay ipangpatuloy nito ang pag-aaral sa Star Martial God Technique. Subalit ang di alam ni Master Shu ay di naman niya naitago ang katotohanan na wala siyang nalaman base sa kanyang mga kilos dahilan upang mapagtanto ito ni Xinghe at sumang-ayon na lamang ng may pagka-awkward. At sa isip-isip ng ating bida na talagang napaka-hiwaga daw ng Star Martial God Technique gayong maging si Vice Principal Shu ay di ito nagawang makita subalit ang nakakapagtataka daw ay papaano niya ito nauunawaan ng malinaw na di kayang gawin maging ng mga expert cultivator gaya ng kanyang master. Maya-maya pa ay iniba na ni Master Shu ang usapan at marahan niyang tinanong ang ating bida kung may plano daw ba itong sumali sa Tower of God Tournament sa oras na maayos na nito ang kanilang problema sa kanilang clan. Naagad din namang sinang-ayunan ng ating bida at sinabi niya na gusto daw talaga niyang makilahok sa competition upang masubukan ang kanyang limitasyon. Subalit bago daw yun ay gusto muna niyang makasigurado na ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan ay nasa ligtas ng kalagayan upang wala siyang maging pangamba sa laban. Natinugunan naman ni Master Shu at marahan nitong sinabi na kung ganun daw ay gawin muna ng ating bida ang kailangan nitong gawin bago ang lahat. At nang matapos ni Master Zung magsalita ay marahang tinanong ng ating bida kung saan daw ba eksaktong matatagpuan ang Tower of God Tournament na magaganap at ano daw ang patungkol dito. Naagad din namang tinugunan ni Vice Principal Shu at marahan niyang ipinaliwanag na may doon daw na 12 tower ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kalupaan, kung saan sobra nitong taas na umaabot na sa kalangitan. At ayon pa daw sa kanyang nalalaman ay wala pang sino man ang nagagawang makaabot sa tuktok nito kaya naman wala pa ni isang may alam sa kung gaano talaga ito kataas, at ang isang tower daw ay matatagpuan dito mismo sa Zhou Empire. At matapos niya ito masabi ay bigla na lamang itong natahimik sandali sa di malamang dahilan na para bang may kung anong di niya masabi.
At may pagkaseryoso niyang sambit matapos ng bahagya niyang pananahimik na sasabihin daw niya kay Ye Xinghe ang tunay nitong pinagmulan sa oras na maganap na ang tournament, na agad din namang sinang-ayunan ng ating bida na walang alam patungkol dito. Matapos nito ay nagpatuloy na ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan sa pag-usad palayo sa bakana ng Dark Moon family. At habang naglalakad sila ay mapapansin ang bahagyang pagpal-ingalinga ng ating bida na parabang may kung anong hinahanap sa paligid na di niya makita-kita kanina pa. At ang paghahanap naman ng ating bida sa kung anong bagay ay agad na napansin ni Zia Yuning na makikitang napataas bahagyan ng kilay habang nakatingin sa ating bida. Maya-maya pa ay di na din nakatiis pa si Zia Yuning kaya naman may pagkamasungit niyang tinanong ang ating bida kung hinahanap daw ba nito si An Xiaoyan. At ang biglaan naman nitong pagtatanong ay bahagyang nagbigay ng gulat kay Ye Xinghe. At nang makalingon na ang ating bida kay Zia Yuning ay mariin nitong sinabi sa kay Ye Xinghe na di pa daw niya nakitang ganito si An Xiaoyan dati kung saan nagawa nitong dalhin ang buong puwersa ng Eternal Heaven family para lamang tumulong kay Ye Xinghe, na nangangahulugan lamang daw na talagang nag-aalala ito sa ating bida, dahil handa daw itong maghamon ng digmaan sa Dark Moon family para lamang kay Ye Xinghe. At dagdag pa nito na nag-aalala daw siya ngayon na ang ginawa nitong kilos ay magdadala dito ng labis na kapahamakan mula sa kamay ng sakam nitong ama. At ang sinabi naman ni Zia Yuning ay agad ding nagbigay ng pag-aalala sa ating bida pagkat batid niyang di nga malabong pahirapan ito ng Eternal Heaven family dahil sa ginawa nitong tila paghahamon ng digmaan sa Dark Moon family. At mariin niyang sinabi na wala silang ibang magagawa kundi ang pumunta sa Eternal Heaven family upang iligtas si Xiaoyan gayong siya naman ang dahilan kung bakit ito malalagay sa masamang sitwasyon. Na may panggagalaiti namang tinugunan ni Zia Yuning kung saan mariin niyang sinambit na wala talaga silang magagawa pa sa kalagayan ni An Xiaoyan at di din sila pa pwedeng basta-basta na lang magpunta sa Eternal Heaven family. Mariin pa nitong dagdag na sa oras daw na magpunta si Ye Xinghe sa Eternal Heaven family ay lalo lamang nitong palalalain ang kalagayan ni An Xiaoyan at pag sinamang kapalaran pa daw ang ating bida ay baka mag-declare din ng digmaan ng Eternal Heaven family sa Asher Feather Clan na lalong malaking problema gayong di pa nila natatapos ang laban sa Dark Moon family. Dagdag pa nito na wala na silang magagawa pa sa sasapitan ni An Xiaoyan at uulitin daw niya ang kanyang sinabi na sa oras daw na magpunta si Ye Xinghe sa Eternal Heaven family ay lalo lamang nitong mapalalala ang kalagayan ni An Xiaoyan. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi nito ay may katotohanan na batid ng ating bida dahilan upang wala na itong magawa pa kundi ang mariing manggigil sa kanyang mga ngipin. At malakas na lamang niyang sinambit na mas mabuti pang umalis na lamang sila dito sa kanilang kinatatayuan upang makauwi sa kanilang clan. Mabilis na lumipas ang maghapon kung saan kasalukuyan ng dumilim ang paligid. At ipinapakita ang lupain ng Eternal Heaven family na makikitang may maganda at kaayusang paligid senialis sa nakaanggat din ito sa ibang clan gaya ng Dark Moon family. At makikita sa loob ng malaempyernong clan si Lady An Xiaoyan na nakatalikod habang mapapansin ang napakadaming sugat sa likod nito senialis na talagang napasama ito sa kanyang ginawang pagdadala ng mga kawal sa Dark Moon family ng naka-full battle armor na animoy naghaamon ng digmaan. Makikita ang buong itsura ng kaawa-awang si Lady An at mapapansin din ang kalunos-lunos na sinapit nitong pagpapahirap mula sa kanyang demonyong ama na Company Satanas. Habang si Lady An naman ay napapaluhan na lamang habang hawak ito ng ibang kawal gayong wala siyang magawa pagkat batid naman niya na mangyayari na ito simula pa lamang. Nagpatuloy pa ng ilang sandali ang paghataw ng isang kawal sa likod ng kawawang si An Xiaoyan at sa bawat hagupit ng letigo ay tanging pagtitiis na lamang sa sakit ang nagagawa nito, at baka sa mukha nito ang labis na paghihirap. Buti na lamang ang tumigil din saglit ang hangal na kawal ng ama nitong walang atay at balon-baluna na maitim pati buto. Habang ipinapakita ang kaawa-awang ekspresyon ni An Xiaoyan dahil sa hirap at sakit na kanyang natatamo sa pagpaparusa sa kanya ng kanyang walang kaluluwang ama. At ang ginagawa namang pagpaparusa kay An Xiaoyan ay di na matagalan pang makita ni An Xiaoyan na kapatid nitong makikita sa isang gilid na nagpupumiglas para lamang makalapit sa kanyang ate habang mariin naman siyang pinipigilan ng mga kamay ng mga hangal na tauhan ng Eternal Heaven family. At ang pagiyak na lamang sa isang gilid ang naging daan nito upang ipakita sa lahat ang kanyang nararamdamang awa sa sinasapit ng mahal niyang ate upang maramdaman ng lahat na sobra na sila sa kanilang ginagawa.
Maya-maya pa ay nagsalita na din ang hangal na ama ni An Suyen at mariin nitong tinanong ang kanyang anak kung alam daw ba nito kung ano ang pagkakamali sa kanyang nagawang hakbang. At ipinakita ang mukha ng hangal nitong ama na si An Yuanlong na kasalukuyang patriarch ng Eternal Heaven Family kung saan makikita sa mata nito ang likas na walang nararamdamang awa sa sinuman. Dagdag pa ng hangal na pagtatanong na sino daw ang nagbigay ng pahintulot kay An Suyen na dalhin ang kanilang mga kawal sa Dark Moon Family para hamunin ito ng digmaan. Dahilan upang walang maimik si An Suyen habang nagtitiis ng sakit pagkat wala naman talaga ang sinumang nagbigay dito ng pahintulot at tanging sarili lamang niyang kagustuhan ang kanyang ginawa. Kaya naman sa nanginginig na boses ay sinambit nito na alam niya ang kanyang pagkakamali sa kanyang ginawa subalit wala daw siyang pinagsisisihan sa nangyari, ngunit sambit pa nito na di na daw makatao ang kanyang ama sa ginagawa nito. Namarahan namang tinugunan ng hangal na si An Yuanlong sa pagsasabing wala daw siyang nakikitang di makataong gawa sa kanyang pagpaparusa dito gayong masyado daw nitong sinuwi ang roles ng pamilya na maaaring magbigay ng malaking problema sa kanila sa oras na magalit ang Dark Moon Family. Dagdag pa nito na nabalitaan din daw niyang may lihim itong connection sa ating bida, at sa pagalit na himig ay tinanong niya kung may katotohanan daw ba ang kanyang nabalitaan. Dahilan upang labis na magulantang si An Suyen pagkat may katotohanan naman ang balita subalit di niya alam kung papaano ito ipapaliwanag sa hangal na si An Yuanlong. At sa malakas na tinig ay ipinahayag nito sa hangal niyang ama na itinuturing lamang niyang kaibigan si Ye Xinghe, at walang anumang malalim na koneksyon ang namamagitan sa kanilang dalawa. Mariin pa nitong dagdag na iniligtas daw ni Ye Xinghe ang kanyang buhay sa training grounds kaya naman ibinabalik niya lamang ang pabor dito at walang pagkakamali ang nakikita niya sa kanyang ginawa. Natinugunan naman ng hangal at marahan niyang sambit na tama lamang ang magbayad ng utang na loob sa isang kaibigan subalit kailangan pa din daw ni An Suyen na maging maingat sa lahat ng oras upang di makaapekto ang mga ginagawa nito sa pamilya nila. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad siyang natahimik gayong may katotohanan naman talaga ang sinabi ng kanyang ama at aminado siyang di talaga siya naging maingat sa kanyang ginawa. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang hangal at marahan nitong sinambit na wala daw naman talaga siyang pakialam sa relasyon nito kay Ye Xinghe kung meron man, basta't wag lamang daw kalimutan nito na malapit na siyang ipadala sa kapital upang magpakasal. Dagdag pa ng hangal na bukod daw sa tinatamo nitong parusa ngayon ay dadagdagan pa niya ito kung saan buhat daw sa araw na ito ay tatanggalan muna niya ng karapatan si An Suyen na makalabas ng kanilang clan. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad niya din itong tinugunan at sa nanginginig na boses ay sinang-ayunan na lamang niya ang sinabi ng kanyang ama bilang patunay ng pag-amin niya sa kanyang pagkakamali sa roles ng pamilya. At matapos niyang magsalita ay agad na din siyang nanahimik at habang nakapikit ay bahagya niyang ikinalma ang sarili upang bigyan ito ng panahong magpahinga. Habang makikita namang mariin lamang itong pinagmamasdan ng hangal na si An Yuanlong at base sa ekspresyon nito ay masasabi kung isa talaga itong cultivator na nagtataglay ng labis na kasakiman at utak ginto, sa madalit sabi, mukhang pera. Maya-maya pa ay bigla itong nagbigay ng pananda na animoy sinasabi nito sa kanyang kawal na ipagpatuloy pa ang pagpaparusa, na bahagya namang ikinabigla ng kawal. At mariin pa niyang sinigurado kung tama ba siya ng pagkakaintindi sa kanyang palagay sa binigay na Senador Yas. Nang makasigurado na ang hangal ay nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawang paghataw sa likod ni An Suyen na makikita namang labis na ang paghihirap. At habang nagpapatuloy naman ang sunod-sunod na paghataw ng letigo si likod ni An Suyen ay paimplang napatalikod ang hangal na si An Yuanlong habang baka sa mukha nito ang tila awan na kanyang nararamdaman sa ni Alice na di niya gusto ang nangyayari at ginagawa niya lamang ito para sa pagsunod ng roles ng kanilang pamilya. Maya-maya pa ay di na din ito talagang natiis pa ang nakikita kaya naman sa malakas na boses ay sinabi niya sa kawal na itigil na nito ang paghambulos at dino na daw nagtatapos ang kanilang pagpaparusa. Sambit pa nito na sapat na daw ang natamo ng kanyang anak na hirap gayong may extra punishment pa naman siyang ipinataw dito, at sa mariing himig ay inutusan niya si An Suyen na pumasok sa kwarto nito para makapagpahinga. At nang marinig naman ito ni An Suyen ay agad itong nagpilit na kumawala sa mga kamay ng kawal upang puntahan ang kanyang ate habang isinisigaw ng malakas ang pangalan nito kasabay ng kanyang pag-iyak. Makikita naman si An Suyen na sa parihong sandali ay tuluyan ng nawala ng malay dahil sa sakit na kanyang natamo. Buti na lamang at matagumpay itong nasalo ni An Suyen na kasalukuyan pa ding umiiyak habang yakap-yakap nito ang kanyang ateng na parusuhan.
At upang di mag-alala si Answean sa kanya at sa naghihirap na tinig ay minabuti niyang sabihin sa bunso niyang kapatid na ayos lamang ang kanyang kalagayan kaya naman maaari na itong tumahan sa pag-iyak. Na tinugunan naman ni Answean at habang umiiyak ay sinabi niyang tutulungan niya ang kanyang ate na bumalik sa silid nito upang makapagpahinga gayong batid daw niya na din ito kayang lumakad na mag-isa dahil sa dami ng pinsala at dulot ng letigo. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan na din lumakad ang magkapatid upang magtungo sa silid ni Answean. At maririnig ang malakas na pagsalpak ng pinto sa buong bahay habang mariin lamang itong pinagmamasdan ng mga hangal. Maya-maya pa ay nagsalita ang isang elder at may pag-aalala nitong sinambit na mukhang di daw ata maganda idea na ipakita kay Answean kung gaano kahigpit ang kanilang pamilya. Dahil malapit na daw ang nakatakdang kasal ni Answean sa capital at kung magkataon na magtanim ito ng sama ng loob sa kanilang ginawa ay baka di na matuloy pa ang kanilang mga plano. Dahilan upang tila mapaisip ang hangal panandalian subalit baka sa mukha nito ang kumpiyansa sa paniniwalang di yun magagawa ni Answean sa kanila maski pa pahirapan nila ito araw-araw. At agad na din itong sinabi ang kanyang iniisip sa lahat upang matanggal ang pag-aalala ng mga elder at sa may pagkakumpiyansang tinig ay sinabi nitong wala daw dapat ipag-alala ang lahat gayong tiwala siyang di yun magagawa ni Answean. Gayong nakikita daw niya ang paglaki ng magkapatid kung saan talagang malalim ang samahan ng mga ito, kaya naman hanggat nasa kanilang mga kamay daw si Answean ay di magagawang makatanggi ni Answean sa lahat ng kanilang mga request. Dahilan upang agad ding mawala ang pag-aalala ng mga elder at ng isang hangal na kawal na makikitang bahagya na ang mga itong nakahinga ng maluwag. At sa may pamumuring himig na animoy mga lintang sip-sip ay malakas nilang sinambit na napakatalino daw talaga ng patriarch pagdating sa mga ganitong pagpaplano. At matapos nito ay lumipat naman ang tagpo sa Asher Feather Clan kung saan makikita ang tahimik na gabi sa buong kapaligiran ng Ye family. At makikita si Ye Xinghe sa loob ng kanyang silid na team na nagko-cultivate upang mas lalong palakasin ang kanyang cultivation level. At sa isip-isip niya ay buti na lamang daw at nabanggit niya kay Master Shu ang patungkol sa pagbabago ng kanyang cultivation, at dahil doon ay nabigyan siya nito ng gabay kung papaano mag-cultivate sa level 2 ng cultivation method, sambit pa niya na tama daw ang sinabi ng kanyang master dahil kasalukuyan nang bumaba sa 5th heavenly realm ang kanyang cultivation level. Subalit di daw naman ito naaapektuhan ng kasalukuyan niyang lakas dahil ramdam pa din daw niya ang lakas ng isang 6th heavenly realm at kung isasama pa daw niya ang kanyang heavenly frost dragon's halberd ay magagawa niya pa ring makipagsabayan sa mga cultivator na nasa peak of 7th heavenly layer realm. Sambit pa nito na kailangan talaga niyang mabilis na makapagpalakas gayong nararamdaman daw niyang malapit na namang mag-declare ng digmaan ang Dark Moon family laban sa kanila. Sambit pa nito na maging kay Answean daw ay nag-aalala siya gayong gaya ng sinabi ni Xia Yuning ay mapapahamak ito sa oras na makabalik na ito sa kanila gayong dinala lang naman nito ang kawal ng kanilang pamilya para maghamon ng digmaan. At habang nag-iisip ng malalim ang ating bida ay bigla na lamang may isang misteryusong boses ang maririnig sa silid ng ating bida at sa marahang tinig ay tinanong nito si Ye Xinghe sa kung ano daw naman ang iniisip nito. Dahilan upang agad na maalarma si Ye Xinghe gayong wala man lang siyang maramdamang presensya sa kapaligiran kaya naman dali-dali niyang iminulat ang kanyang mata kasabay ng malakas na pagtatanong kung sino daw ang nagsesalita. At ang tanong naman ni Ye Xinghe ay tinugunan ng misteryusong cultivator sa pamamagitan ng pagpapakita upang si Ye Xinghe na mismo ang makaalam sa kung sino siya. Kung saan ito pala ay si Empress Shangguan na makikitang marahang nakatingin sa ating bida na parabang may nais sabihin. At ang pagpapakita naman ni Empress Shangguan ay agad na nakilala ni Ye Xinghe kaya naman sa marahang tuno ay tinanong niya ang makapangyarihang Empress sa kung ano ang kailangan nito sa kanya. Na tinugunan lamang ni Empress Shangguan at mariin niyang sinabi na sa mahabang panahon daw ng pagmamasid niya sa ating bida ay ngayon niya lamang nakita na tila balisa si Ye Xinghe habang nagko-cultivate. At kung magpapatuloy daw ito sa ganitong uri ng pagko-cultivate ay kalimutan na lamang nito ang pangarap nitong makaabot sa 9th heavenly layer realm gayong malabo daw itong makapag-breakthrough kung di niya pagpupukusan ng maayos ang kanyang ginagawa. Dahilan upang matahimik si Ye Xinghe pagkat batid niya na mali na talaga ang kanyang ginagawang pagko-cultivate gayong di na niya napagtuunan ng pansin ang kanyang konsentrasyon. At habang nag-iisip ng malalim ay mababaka sa mukha ni Ye Xinghe ang labis na pagkabalisa sa pag-iisip ng mga nangyari at pag-aalala kay Answean.
Saglit lang mga idol, bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At dahil wala na siyang maisip pang ibang paraan para sa kanyang mga pinuproblema ay agad siyang nagsabi kay Empress Shangguan at sa malakas na boses ay itinanong nito kung papwede daw ba siyang makahingi ng tulong dito sa ilang problema. Na agad namang pinahindian ni Empress Shangguan sa pamamagitan ng pag-iling niya ng kanyang ulo habang nakapikit na animoy sinasabi nitong wala siyang magagawa para sa ganoong mga bagay. Maya-maya pa ay marahan niyang sinambit na alam daw niya ang iniisip ng ating bida at wala daw siyang magagawang tulong sa mga makamundong problema, bukod pa dun ay mariin din niyang sinambit na kailangan daw ni Ye Xingheng pag-aralan sa sarili niyang paraan kung paano makakalusot sa problema nito. At sa mga sinambit naman ng makapangyarihang Empress ay nanatiling walang imik ang ating bida habang baka sa mukha nito ay labis na pumamroblema dahil sa sitwasyong kanyang kinahaharap. At nang matanggap niyang di pa pwedeng tumulong ang makapangyarihang Empress sa kanyang problema ay minabuti na lamang niyang humingi ng ilang gabay dito at sa desperadong tono ay hiniling niya sa makapangyarihang Empress na baka pa pwedeng daw siya nitong turuan kung papaano niya mabilis na mapapalakas at mapapataas ang kanyang cultivation level. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at sinabi nito na di daw naman imposibleng mapabilis ang pagpapataas ng level ni Ye Xinghe, kung saan base daw sa talento ni Ye Xinghe ay magagawa nitong maabot ang 7th Heavenly Layer Realm o higit pang level sa loob lamang ng ilang mga araw sa ilang paraang alam niya. Subalit ang paraan daw ng pagko-cultivate na alam niya ay nangangailangan ng babaeng cultivator, kaya naman kailangan daw ni Ye Xingheng makahanap ng makakapartner na babae para samahan siya sa paired cultivation method. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang paired cultivation ay bahagya siyang nabigla at may pamumula ng mukha niyang kinlaro kung totoo daw bang may ganitong uri ng cultivation method. Na agad namang tinugunan ni Empress Shangguan at malumanay niyang ipinaliwanag na ang paired cultivation method daw ay nagmula pa sa ancient times na ginagawa ng mga ancestors cultivator nung unang panahon kung saan sabay na magko-cultivate ang babae at lalaki subalit sa kasalukuyan ay tila kinalimutan na daw ito ng bagong henerasyon. Dagdag pa nito na sa mundong ito daw ay may umiiral na yin at yang at tamang-tama daw ang isang star martial artist para sa ganitong uri ng cultivation method dahil bagay ito sa lahat ng martial artist. Sambit pa nito upang lalong maging malinaw kay Ye Xinghe ang patungkol sa teknik ay marahan niyang sinabi na kung nagagawa daw ng ating bida na makaipon ng madaming enerhiya para sa level nito ay magiging doble ang nasabing enerhiya kung dalawa silang magtutulungan na parehong makikinabang. At sa lahat naman ng paliwanag ng makapangyarihang Empress ay tanging naintindihan lamang ng ating bida ay ang patungkol sa kinakailangan gawin ng magka-partner na labis namang ipinapamula ng kanyang mukha, kaya naman bahagya siyang humingi kay Empress Shangguan ng ilang sandali para maproseso ang lahat ng detalyeng sinambit nito. At habang nag-iisip naman ang ating bida ay nagpatuloy si Empress Shangguan sa pagsasalita na animoy di iniintindi ang paghingi ni Ye Xinghe ng ilang sandali at marahan niyang sinabi na kung magagawa daw nilang makontrol ang extremely yin at extremely yang ay para na din nilang nakontrol ang roles ng heaven and earth na magbibigay sa kanilang ng mabilis na pagtaas ng level. Habang makikita namang iniisip lang ng ating bida na tila di daw siya pinapansin ni Shangguan Zuan. Dagdag pang iniisip ni Ye Xinghe kung talaga daw na mapapabilis ang pagtaas ng kanyang level sa paired cultivation method ay kailangan niya itong isagawa subalit sino daw naman kaya ang papwede niyang akitin para makapartner dito. Nang bigla niyang maisip si An Suyen dahil yun sana ang gusto niyang makapartner at habang iniisip niya ang kanyang crush ay bahagyang namula ang kanyang mukha. Subalit sinabi niya rin sa kanyang sarili na baka daw naman di pumayag si An Suyen at bukod pa dun ay di din daw niya alam ang kasalukuyang sitwasyon nito dahil sa nangyaring pakikisali nito sa gulo ng Dark Moon family. Subalit sino daw naman bukod kay An Suyen ang papwede niyang hikayating makasama sa pagko-cultivate. Nang biglang sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla na lamang pumasok ang amahi ni Jia Yuning na may pagkapaseksi na tinatawag ang kanyang pangalan na Animoy Haliparot sa kanto. Dahilan upang bigla na lamang niyang makamukha yung poloka sa ilalim ng silong ni Kaka at agad niyang sinampal-sampal ng sunod-sunod ang kanyang pisngi para lamang mawala ang amahi ni Jia Yuning sa kanyang isipan.
Maya-maya pa ay malumanay na ipinaliwanag ng makapangyarihang Empress na ang star martial artist daw ay nangangailangan ng dalawang cultivator na parihong magko-cultivate ng star energy kung saan mabubuo ito sa parihong katawan ng magka-partner at sa oras na mabuo ito ay maglalabas ito ng extremely yin at yang. Kailangan daw na ang star energy ay maglalabas-pasok sa parihong katawan ng dalawa, kumbaga ay palitan hanggang matutunan nilang mapag-isa ang kanilang enerhiya. Sambit pa nito na madali lamang daw yung magagawa ni Ye Xinghe gayong inaaral nito ang ultimate technique ng mga star martial artist na tinatawag na star martial god technique, at nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinabi ni Empress Shangguan ay bigla siyang nagulat. At sa isip-isip niya na talagang napaka-misteryoso ng kakayanan ni Empress Shangguan gayong kaya din itong masabi ang teknik na kanyang inaaral kahit na di pa niya ito nabanggit dito ni minsan. At matapos ng kanyang pag-iisip ay marahan niyang kinlaro kung tama daw ba ang kanyang pagkakaintindi sa paired cultivation method kung saan kailangan ng dalawang star martial artist na mag-circulate ng star energy ng palitan. Na agad namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na tama daw ang ating bida subalit ang paired cultivation method daw ay dapat isinasagawa ng nakahubad ng parihong gagawa at magkadikit ang likod upang mas mabilis nilang mapag-isa ang kanilang enerhiya at magawa nilang matutunan ang roles ng heaven and earth. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad na nabuo sa kanyang isipan ang amahi sa kung papaano ang sinasabi ni Empress Shangguan habang namumula ang kanyang mukha gayong di pa niya ito nasubukan sa tala ng kanyang buhay. At matapos nito ay mariin niyang tinanong kung nangangailangan daw ba ng dalawang star martial artist ang magsasagawa ng paired cultivation method. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na wag daw mag-alala ang ating bida gayong unique ang star energy. At dahil sa unique type of power ang star energy ay magagawa nitong makipag-partner sa isang dragon o di kaya naman ay flame martial artist sa pagsasagawa ng paired cultivation method. At matapos niya itong masabi ay bigla niyang ilinabas ang libro ng paired cultivation method at marahan niyang sinabi na iiwanan daw niya sa ating bida ang libro upang mapag-aralan ito ng maayos, na agad din namang tinanggap ng ating bida. Dagdag pa nito habang ang ating bida ay nakatingin sa libro na ito daw ang magiging gabay ni Ye Xinghe sa oras na mapagpayahan nitong isagawa ang paired cultivation method para magawa ito ng maayos. At bago pa makaalis ang makapangyarihang Empress ay mariin pa itong tinanong ni Ye Xinghe kung bakit daw ganito na lamang siya kung tulungan ng makapangyarihang Empress sa kanyang pagpapalakas, at ano daw ang dahilan nito. Na agad din namang tinugunan ni Empress Shangguan at marahan niyang sinabi na simple lamang daw ang kanyang dahilan kung saan nagbabayad lamang siya ng utang na loob dahil nagawa ni Ye Xingheng ma-release ang sale. At ang isa pa daw dahilan ay dahil sa magkaibigan sila ng ancestor ni Ye Xinghe sa nakaraan niyang buhay na di niya makakalimutan sa mga nagdaang libong taon. At ang lahat naman ng dahilan na sinabi nito ay labis na ipinagtaka ni Ye Xinghe gayong wala talaga siyang idea sa seal at sa kung sinong ancestor ang sinasabi ni Empress Shangguan. Bukod pa doon ay napag-usapan din ng dalawa ang patungkol sa paired cultivation method kung saan ito daw ang mabilis na paraan para makapagpalakas si Ye Xinghe ng mabilis. At nabanggit din ni Empress Shangguan na ang star martial artist ay di kailangang memorable sa paghahanap ng makakapartner gayong pa pwede niyang makatambal ang dragon at flame martial artist. At para daw magkaroon ng guide si Ye Xinghe ay iniwanan niya ito ng isang Kama Sutra, isang libro kung saan nakasaad ang paired cultivation method na kanilang tinalakay. Habang siya'y nag-iisip pa, biglang nagpaalam si Lady Shangguan, o hindi na pala, bigla na lang siyang nawala. Walang bakas, walang palem. Iniwan siyang tulala. At sa isip-isip ng ating bida na talagang napaka-misteryoso ni Empress Shangguan gayong bigla-bigla na lamang itong nasulpat sa kung saan at matapos ng ilang sandali ay bigla na lamang naglalaho ng walang iniiwanang bakas bukod sa kalituhang iniiwan niya sa ating bida. At matapos nito ay pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang iniwang Kama Sutra style manual patungkol sa paired cultivation method, kung saan habang nakatingin siya sa libro ay nasabi niya sa kanyang isipan na sino daw mag-aakalang may ganito palang klase ng manual. Habang ini-inspeksyon ni Xinghe ang iniwang libro ni Shangguan Zuan, nagulat siya sa laman nito, isang explicit na manual para sa cultivation. At sa isip-isip ng ating bida na hindi siya makapaniwala na si Lady Shangguan, na tila kagalang-galang at seryoso, ay may dalang ganitong klase ng aklat. Dalawang tao, parehong hubad. Nalito si Xinghe. Ano gagawin ko dito?
Gayong wala daw naman siyang planong gawin ang paired cultivation method sa kadahilanang wala siyang kumpiyansa na may papayag na makipag-partner sa kanya ng ganito. At nasabi na lamang niya sa kanyang isipan na mas mabuting itago na lamang niya ang libro gayong walang papwedeng makita nito sa kanya dahil baka kung ano daw ang isipin ng makita nito sa kanya, kaya naman pag-aaralan na lamang niya ito mag-isa. Nang biglang may pumasok kasabay ng malakas nitong pagtawag sa pangalan ng ating bida at dahil dito kitang-kita sa mukha ni Xinghe ang panik at pagkapula ng pisngi, para bang nahuli siyang may ginagawang, hindi pangkaraniwan. Habang pinapawisan at namumula si Xinghe, biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya't nakita niya si Jia Yuning na may ngiting may halong kapulyahan sa kanyang mga mukha na para bang may nais na kung ano sa ating bida. Nang bigla niyang mapansin ang tila pagkabalisa ng ating bida na para bang may kung anong tinatago sa kanya dahilan ng kanyang pagdududa sa ating bida. At dahil sa pagka-curious ay agad niyang itinanong kay Ye Xinghe kung ano ang itinatago nito sa kanyang likuran na tila ayaw nitong ipakita sa kanya kahit na malapit naman sila sa isa't isa, na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe. Kahit kinakabahan, pilit nagpakakalma daw si Xinghe, at sa nanginginig na boses ay sinabi niyang wala naman siyang tinatagong kung ano sa kanyang likuran. Subalit dahil sa tuno ng kanyang pananalita at tila pagkabalisa ay di niya nakumbensi si Jia Yuning dahilan upang sabihin ito sa ating bida na huli na para magmaang-maangan pa ito gayong alam na alam niyang may tinatago itong kung ano sa kanya, kaya naman mas mabuting ipakita na lamang daw ito ni Ye Xinghe para matapos na ang gulo. Nagtanggol si Xinghe sa sarili, hawak pa rin ang tinatago niya. Hindi pwede. Bakit ko ipapakita sa iyo gamit ko? Aniya. Pero halatang halata sa mukha niya namumula, kinakabahan, at halos hindi makatingin ng diretsyo. Sa pagpapatuloy ng kwento, kita natin ang mas tumitinding tensyon sa pagitan ni Xinghe at Jia Yuning. Huling-huli ng dalaga ang binata habang palihim itong may tinatago. Kahit todo tanggi si Xinghe, hindi nakalusot ang kilos niyang puno ng kaba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jia Yuning. Mula sa mapanuksong ngiti, unti-unti itong naging seryoso, hanggang sa umabot sa punto ng pamimilit. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Ye Xinghe dahilan upang mapatanong ito kay Jia Yuning kung ano daw ang binabalak nitong gawin. Hindi na nakapagtimpi si Jia Yuning. Dahan-dahan siyang lumapit, tila ba handang puwersahin si Xinghe. Paglapit niya, bigla niyang isinara ang distansya sa pagitan nila, literal at emosyonal. Sa isang iglap, malakas ang pagkalampag ng kamay niya sa sahig. At sa kasunod na segundo, hinablat niya ang damit ni Xinghe. Halos mapasigaw ang binata. Pagkatapos ng mainit na paglapit ni Jia Yuning, biglang nag-shift ang tensyon. Mula sa gigil at pisikal na paghaharap, naging medyo awkward. Oo, kasi imbes na magalit palalo, si babae, yung tipong palaban kanina, biglang lumambat ang boses. Tinignan niya si Xinghe gamit ang puppy eyes na halos matuno kahit sinong lalaki. Seryoso, kung may weakness ang bida natin, ito na yon. At sa malambing na boses ay sinabi niya sa ating bida na baka naman pa pwedeng makita niya ang itinatago nito dala lamang ng kanyang pagka-curious. At ayun na nga, literal na umilo ang mukha ni Xinghe sa sobrang pamumula. Parang biglang tumigil ang mundo. Wala nang ingay. Wala nang galaw. Ang narinig ko lang sa isipan ko ay isang mahaba at awkward na. Pagkatapos ng sobrang awkward na sandali, akala ko tapos na ang eksena. Pero hindi pa pala, kasi biglang nagkaroon ng level up ang pambihirang, lamang tactic ni Jia Yuning sa ating bida. Damaykit pa siya lalo kay Xinghe. Yung tipong halos 1 inch na lang ang pagitan ng mga labi nila. At si Xinghe, tila naging estatwa. Lutang, frozen. Yung mukha niya, parang niluto sa sariling hiya, pulang-pula, may pawis pa. Dahil kahit sino namang lalaki ay ganun ang mararamdaman sa sarili na para bang may nagagalit na kung ano sa ibaba dahil sa ipinapakitang langit mula kay Jia Yuning. Kaya naman nang makita ito ni Ye Xinghe ay napalunok na lamang siya ng kanyang laway habang di pa din nawawala ang pamumula sa kanyang mga mukha. At doon ko nakita ang ngiti ng isang bihasang strategist na gaya ni Jia Yuning sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mapanuksong galawa habang alam na alam ang ginagawa niya. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, palapit ng palapit, nagsimulang gumuhit sa labi niya ang isang pilyang ngiti na para bang alam niya sa kanyang sarili na matagumpay siya at tila may kung anong gagawing kasunod. At di nga nagtagal ay tuluyan ng naglansad si Jia Yuning ng isang galaw upang matagumpay niyang makita ang itinatagong pilit ni Ye Xinghe sa kanyang likuran, at sa kanyang ginawa ay matagumpay niya itong nahablot kay Ye Xinghe,
tipong tinalo pa ang mga snatcher sa highway. At matapos ng kanyang matagumpay na pagkuha ng bagay na tinatago ni Ye Xinghe ay may panunukso pa niyang sinambit na talagang napaka-abisa daw ng kanyang taktika gayong maging si Ye Xinghe na isang genius ay di nakaligtas dito. Na tinugunan lamang ng ating bida at mariin siyang sinambit na kung gusto daw itong makita ni Jia Yuning ay pagbibigyan daw niya ito at ngayong hawak na daw nito ang libro ay malaya na siyang makita ang nilalaman nito. Na agad namang tinugunan ni Jia Yuning at ipinagmalaki pa niyang gustong-gusto daw niyang makita ang mga bagay na aayaw ipakita sa kanya bukod pa doon ay gusto din talaga niyang makita ang mga bagay na pagmamay-ari ng ating bida. Subalit ng oras na makita niya ang libro na itinatago ni Ye Xinghe ay labis siyang nagulat kasabay ng labis na pamumulan ng kanyang mukha kung saan wala na ding pinagkaiba ang naramdaman niya sa naramdaman ni Ye Xinghe nang makita niya ang libro. At sa sobrang pagkagulat sa sumambulat sa kanyang harapan ay pasigaw niyang tinanong kung ano daw ang mga walang kwentang bagay na pinagbababasa ni Ye Xinghe habang di niya napapagtanto na nagiging kamukha na niya ang isang pulaka sa sapa. At ang tanong naman ni Jia Yuning ay agad na binigyang linaw ng ating bida at mariin niyang giit na di siya nagbabasa ng gaya ng iniisip ni Jia Yuning dahil ang libro ay kakatanggap niya lamang kani-kanina. At nang marinig naman ni Jia Yuning ang pagtanggi ni Ye Xinghe ay di siya agad naniwala gayong maski sino naman ay ganun din ang iisipin kagaya sa kanyang iniisip sa ating bida dahilan ng tila pagka-disappoint nito dito. Matapos nito ay mariin niyang tinitigan ang larawan sa libro at marahan niyang sinabi kay Ye Xinghe na ano daw naman ang kahalagahan sa mga lalaki ng ganitong klaseng babasahin, na ipinagtaka naman ng ating bida. Sambit pa ni Jia Yuning habang may marahang himig na kung gusto daw ni Ye Xingheng makakita sa personal ng mga ganito ay siya na ang bahala, at sa sinabi namang ito ni Jia Yuning ay di agad nakapick up ang utak ng ating bida dahilan ng bahagya niyang pagtataka. At nang makita naman ni Jia Yuning na tila di na gets ni Ye Xinghe ang ibig niyang sabihin ay agad niyang sinambit na papaano daw kung siya na mismo ang magpakita kay Ye Xinghe ng mga ganitong bagay sa personal. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinabi ni Jia Yuning ay agad na tumilas ang madaming dugo sa kanyang ilong lalo na nang makita niya ang ikinilos ni Jia Yuning sa kanyang harapan. At sa isip-isip ng ating bida habang nanggagalaiti na alam daw niyang may purpose ang ginagawang ito ni Jia Yuning gayong wala itong pinagkaiba sa ginawa nito kaninang taktika para makuha ang libro, dagdag pa nito na demonyo daw ang isang side ni Jia Yuning. At upang makaligtas sa naiipit niyang kalagayan ay napabuntong hininga na lamang siya sabay tanong kay Jia Yuning sa kung gusto daw ba talaga nitong sirain ang kanyang konsentrasyon sa pagko-cultivate. Na may pagmamalaki pang tinugunan ni Jia Yuning at sinabi niyang magiging masaya pa daw siya kung ang katawan na lamang niya ang iisipin ng ating bida dahil di na nito masasagi sa kanyang isipan ni An Suyen at pag nangyari daw yun ay wala na siyang dapat pang ipag-alala. Sambit pa niya na sinabi daw sa kanya ng kanyang tiyahin na para daw makuha ang isang lalaki ay dapat niyang gawin ang mga bagay na siyang magiging dahilan upang di na ito makawala pa sa kanyang mga kamay, at sa pamamagitan daw noon ay tanging siya na lamang ang iisipin ng lalaking gagawan niya ng ganong taktika. At matapos niya itong masabi ay muli na naman niyang sinimulan ang panunukso sa ating bida sa pamamagitan ng dahan-dahan niyang pagpapakita ng kanyang hinaharap upang lalong magalit si Junjun. At sa ginawa niya namang kilos ay lalong namula si Ye Xinghe sa kanyang kinauupuan habang papalapit sa kanyang mukha ang kambal na bundok taliman na mabisang nagpapatalam sa kanyang sandata. Subalit talagang nagtataglay si Ye Xinghe ng matatag na kalooban dahilan upang mapagtagumpayan niya ang tukso, at pinigilan niya si Jia Yuning sa pamamagitan ng isang malakas na pagpukpok sa ulo nito kasabay ng kanyang pagtatanong sa kung bakit sa dami daw ng papwede nitong matutunan ay pinagpukusan pa nito ang pang-aakit sa lalaki. Na maluha-luha namang tinugunan ng bakulang si Jia Yuning at mariin niyang sinambit na kung masama daw ang kanyang natutunan ay ano naman ang tawag ni Ye Xinghe sa pagbabasa nito sa isang libro na may ganitong mga larawan. Na di naman agad natugunan ng ating bida gayong di niya alam sa kung papaano ito ipapaliwanag. Dahilan upang agad na magsalita si Jia Yuning at mariin niyang sinigaw sa ating bida na tama lamang daw ang kanyang natutunan sa kanyang tiyahin dahil gaya daw ng sinabi nito ay walang sino lang lalaki ang hindi manyakis, na labis na ipinamulan ng mukha ni Ye Xinghe. At marahan niyang ipinaliwanag kay Jia Yuning upang di siya pag-isipan nito ng masama na ang hawak daw nitong libro ay isang Kama Sutra manual mula kay Empress Shangguan Zua na ibinigay sa kanyang kanina. Na agad namang ipinagtaka ni Jia Yuning at habang nakatingin sa libro ay agad na tumakbo ng kanyang isipan para mag-isip dito ng masama.
At mariin niyang sinambit sa ating bida na mukhang may masamang hangarin daw si Shangguan Zuan sa katawan ni Ye Xinghe base pa lamang sa mga gusto nitong ipaabasa sa ating bida upang maturuan si Ye Xinghe ng mga masamang gawain sa babae. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at mariin niyang sinabi na walang masamang balak si Empress Shangguan sa kanyang katawan dahil ang libro na isang Kama Sutra Manual ay naglalaman ng cultivation method upang lalo siyang lumakas at di ito kagaya ng iniisip ni Xia Yuning. Sambit pa niya na ayon daw sa makapangyarihang Empress na sa oras na makahanap na siya ng kapartner upang isagawa ang paired cultivation method ay mabilis niyang mapapataas ang kanyang cultivation level sa maikling panahon lamang na labis niyang kailangan sa ngayon. At ang sinabi naman ng ating bida ay agad na pinag-isipan ng masama ni Xia Yuning at mariin niyang panganglaro sa ating bida na ang ibig sabihin daw nito ay gusto ng makapangyarihang Empress na akitin ang ating bida na isagawa ang nasa larawan. Na agad namang tinugunan ng ating bida at mariin niyang sinabi na wag daw nitong sirain ang reputasyon ni Empress Shangguan sa pamamagitan ng pagsasalita nito ng masasamang bagay dahil itinuro lamang daw nito sa kanya kung papaano ito gawin at umalis ng biglaan. Dagdag pa ng ating bida na wala daw naman siyang planong isagawa ito ngayon hanggang sa makahanap na siyang ng makakabiyak habang buhay at yung ang aakitin niya para sa paired cultivation method at di ang makapangyarihang Empress. At sa mga paliwanag ni Ye Xinghe ay agad na naniwala si Xia Yuning at habang nakatingin sa libro ay marahan niyang tinanong sa ating bida kung totoo daw ba ang sinabi nito na sa pagpapractice ng paired cultivation method na ito ay mabilis na lalakas ang sinumang cultivator na gagawa nito. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi niyang ayon daw kay Empress Shangguan ay yun ang mangyayari sa oras na isagawa ang paired cultivation method subalit di pa niya sigurado kung tunay nga ang mga sinabi nito. Na agad namang tinugunan ni Xia Yuning at sinabi niyang kung gayong daw na makakatulong pala ito para mas mapabilis ang cultivation level ni Ye Xinghe ay itago niya ito upang mapakinabangan. Sambit pa niya habang namumula na dahil sa sinabi ni Ye Xinghe ay tila naging interesado din siya sa Kama Sutra na kanyang hawak-hawak, at ang sinabi naman niyang mga salita ay tila gusto niyang sabihin na gusto niya itong gawin kasama si Ye Xinghe. At dahil sa pagka-curious sa nilalaman ng Kama Sutra sa kanyang kamay ay agad niyang tiningnan ang nilalaman nito at habang nakatingin sa bawat guide na nakasulat sa libro ay nasabi niya sa kanyang isipan na dahil daw sa kanyang nakita ay naniniwala na siyang isa nga itong cultivation method subalit tila mas detalyado ito sa ibang mga itinuturing kaalaman. At habang nalilibang si Xia Yuning sa pagbabasa ng libro patungkol sa cultivation method ay bigla naman itong hiniblat ni Ye Xinghe sa kanyang mga kamay dahilan upang masira ang kanyang puko sa pagbabasa kasabay ng bahagyan niyang pagkabigla. At sa kanyang pagharap kay Ye Xinghe ay agad siya nitong pinagsabihan at sa mariing tinig ay tinanong ng ating bida kung ano daw ang iniisip ni Xia Yuning at kung ano pa man daw yun ay isang tabi na muna ito ng dalaga at bumalik na lamang sa sarili nitong silid upang matulog. At ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay ikinabigla na naman ni Xia Yuning dahil sa isip-isip niya na kung ibang lalaki pang sana ang pinakitaan niya ng ganang mga motibo ay siguradong di ito tatanggi subalit iba ang ipinapakita ng ating bida. At nasabi pa niya sa isipan niya na kung ibang lalaki ang nasa katatayuan ni Ye Xinghe ay magkakandara pa na ang mga ito na makasama siya sa isang paired cultivation method upang makapangmanyak, kaya naman dahil daw sa ipinapakita ni Ye Xinghe ay lalong lumalalim ang pagtingin niya dito. At ang ugali daw na hinahanap niya sa isang lalaki ay kay Ye Xinghe na lahat gayong nakikita daw niyang si Ye Xinghe ang perpektong halma ng lalaking pinapangarap niya. At matapos ng kanyang mga pag-iisip patungkol sa ating bida ay bigla niya itong tinawag sa pangalan nito ng may malambing na tinig dahilan upang may pagtatakang mapalingon si Ye Xinghe dito. At nang makita ni Xia Yuning na nakuha na niya ang buong atensyon ni Ye Xinghe ay may pagkaseryoso niyang sinabi na gusto daw niyang gawin ang paired cultivation method kasama si Ye Xinghe at sa tunaw ng kanyang pananalita ay masasabing talagang desidido itong gawin ang kanyang sinambit. At dahil sa tila biglang pagkaseryoso ni Xia Yuning ay bahagyang nalito ang ating bida kaya naman natigilan ito bigla sa kanyang upo na animoy napapaisip ng malalim. At matapos lamang ng ilang sandali ay may pagkaseryoso niyang sinambit kay Xia Yuning na tila di daw nito alam ang kanyang sinasabi at mariin pa niyang dagdag na mag-isip daw munang mabuti si Xia Yuning bago ito magdesisyon. At ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Xia Yuning at sa tila daypiradong tinig ay tinanong niya si Ye Xinghe kung ayaw daw ba nitong mabilis na mapataas ang level nito sa maikling panahon lamang kahit na meron namang paraan na kaya nilang gawin.
Dagdag pa nito na wag na daw intayin pa ni Ye Xingheng mauna nang kumilos ang Dark Moon family upang i-wipe out ang Asher Feather Clan bago pa ito makapagplano ng pagpapalakas. Pahabol pa niya na kung makakatulong daw naman ang paired cultivation method na mapabilis ang pareho nilang cultivation level ay ba't di na lang nila ito isagawang dalawa. Dahilan upang tila bigla na lamang malumbay ang mukha ng ating bida sa di malamang dahilan. At sa mahinahon na boses ay marahan niyang sinambit na di daw nila pa pwedeng gawin ang paired cultivation ng magkasama. Kaya naman ganun na lamang ang pagtatakang nabuo sa isipan ni Zia Yuning gayong di niya maintindihan ang ating bida. At matapos ng panandaliang pananahimik ay mariin niyang tinanong sa ating bida kung iniisip daw ba nito na sa oras na matapos sila sa cultivation method ay iiwasan na niya ito. Sambit pa niya na kahit di na daw siya prinsesa ay madami pa din ang mga cultivator sa paligid na may masamang hangarin sa kanya kaya naman di lang daw ang ating bida ang may kagustuhang magpataas ng cultivation level dahil maging siya yun din ang iniisip para sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Zia Yuning upang lalong kumbansihin si Ye Xinghe na isagawa ang paired cultivation method ay mariin niyang sinabi na gusto daw niyang maging malakas at tumaas ang cultivation level sa lalong madaling panahon, at babalikan niya ang hangal niyang ama upang bigyan ng malakas na sampal dahil sa ginawa nito sa kanya. At ang lahat naman ng mga dahilang binigay ni Zia Yuning ay di pa din naging daan upang pumayag ang ating bida at may pag-aalinlangan pa sana nitong sasansalain ang mga sinabi ni Zia Yuning. Subalit di pa man lang aya nakapagsasalita ay agad na siyang sinigawan ni Zia Yuning at mariin itong sinabi na di daw pa pwedeng hindi nila gawin ang paired cultivation, at may pang-uuyam pa niyang tinanong kung lalaki pa din daw ba ang ating bida. Paliwanag pa niya kay Ye Xinghe na oo daw at gusto niya ang ating bida subalit pa pwede daw naman niyang mabago ng kanyang kagustuhang anumang oras at di daw perkit gagawin nila ang paired cultivation ay iisipin na ni Ye Xinghe na sumiping na siya dito. May pang-asar pa niyang sinabihan si Ye Xinghe na wag daw itong masyadong magpiling gwapo para magpakipot gayong madami daw ang lalaking may malaking gusto sa kanya na mas gwapo sa ating bida, at pag nagpakipot pa daw ito ay baka ibaling na lamang niya ang pagtingin niya sa mga lalaking kanyang tinutukoy. Dahilan upang bahagyang mapaisip si Ye Xinghe sa isang gilid at makalipas lamang ng ilang sandali ay marahan niyang sinabi kay Zia Yuning na pumapayag na daw siyang gawin nila ang paired cultivation method subalit di yun dahil sa ayaw niyang magkagusto sa iba ang dalaga kundi upang pareho silang lumakas, subalit may pananagutan pa din siya sa oras na isagawa na nila ang paired cultivation method. Na agad din namang tinugunan ni Zia Yuning at malakas niyang sinambit na wala daw dapat ipag-alala si Ye Xinghe sa oras na matapos na sila at wala din daw itong magiging pananagutan sa kanya matapos ng training na kanilang isasagawa. At natatawa pa niyang sinabi na kung iniisip daw ni Ye Xinghe ang mga sinabi niya dati sa training ground nung makita niya ang katawan nito ay wala daw dapat ipag-alala si Ye Xinghe gayong biro niya lamang daw ang mga binitawan niyang salita sa bundok. Dahilan upang mapalingon dito si Ye Xinghe nang tila may pagdadalawang isip na makikita sa kanyang mga mata, sa di malamang dahilan na para bang tila ayaw pero nito ang mungkahi ni Zia Yuning. At habang nakatingin ang ating bida sa maaliwalas na mukha ni Zia Yuning ay mariin niyang sinabi sa kanyang isipan na tila naguguluhan daw ata si Zia Yuning dahil tila di na nito alam sa kanyang sarili kung alin ang tamang gawin sa hindi. Subalit ganun pa man daw ay isa walang bahala na muna niya ang mga ganitong usapin gayong si Zia Yuning na naman ang mismong nagpupumilit na agsagawa ng paired cultivation method kaya naman di na lamang niya ito pipigilan gayong gusto din naman itong agad na lumakas, senialis na gusto na din ng ating bida ang pagsasagawa ng Kama Sutra. At matapos ng ilang sandali ay biglang nagbago ang eksena, mula sa pag-uusap ng dalawa ay nauwi din ito sa pagpayag ni Ye Xinghe na isagawa ang paired cultivation method kasama ni Zia Yuning kaya naman makikita ang ating bida sa isang silid na nakahubad at handa na para sa kanilang gagawin. Habang makikita naman sa isang gilid ang namumulang si Zia Yuning, kung saan namuo sa kanyang dibdib ang bahagyang kaba nang makita na niya ang ating bida na walang suot na kasuotan habang nag-iintay sa kanya. Maya-maya pa ay tila nainip ang ating bida kaya naman bahagya siyang lumingon sa dalaga at marahang tinanong kung handa na daw ba ito sa kanilang gagawin, kung saan nang makita naman ito ng papahubad pa lang na si Zia Yuning ay agad niyang sinabihan si Ye Xinghe na bawal lumingon sa kanya sa oras na magsimula na siyang maghubad. At matapos niya itong masabi ay bahagya na din niyang isinagawa ang kinakailangan kung saan habang kinakabahan at namumula ang mga mukha nito ay dahan-dahan na niyang hinubad ang kanyang saplot, at isa-isang inalis ang lahat ng mga harang na tumatakip sa kanyang katawan. At makalipas pa ng ilang sandali ay makikita na si Zia Yuning na tuluyan ang natapos sa kanyang paghuhubad at dahan-dahan ang papalapit sa ating bida na kanina pa nag-iintay sa dalaga,
upang tuluyan na nilang maisigawa ang paired cultivation method sa tulong ng binasa nilang Kama Sutra Manual. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan nang sinaluhan ni Xia Yuning ang ating bida sa pagbabatad sa isang batya na puno ng maligamgam at umuusok sa tubig na bumabalot sa kapaligiran. Habang makikita naman ang parehong pamumula ng kanilang mga mukha habang dahan-dahan silang nagkakalapit sa isa't isa, sinialis na di pa din talaga nawawala sa dalawa ang parehong hiya sa kanilang gagawin gayong parihas nga naman silang nakahubad na para bang may gagawin kung ano. Tuluyan nang lamusong sa maligamgam na tubig si Xia Yuning nang may pagkamarahang galaw, at isinang tabi na lamang ang kanyang nararamdamang pagkahiya para lamang sa pagtaas ng pareho nilang lakas. At makalipas lamang ng ilang sandali ay naupo na din ito sa likuran ni Ye Xinghe, kung saan ang mga sandaling magtama ang parehong likod ng dalawa ay lalo pang tumindi ang kaba at pagkalabog ng kanilang mga puso sa nangyayari, bagay na mararamdaman ng kahit sino lalo na at ito ang first time nila sa ganitong kaganapan. Ilang sandali pa, tumingin bahagya ang ating bida sa kinauupuan ni Xia Yuning habang mapapansin na bahagya ng hamina ang kaba nito sa dibdib na animoy artista lamang sa na madaling makibagay gaya ni Johnny Sins. At habang bahagya siyang nakatingin kay Xia Yuning ay marahan niyang sinabi na kailangan na daw nilang magpatuloy na isagawa ang paired cultivation method upang mabilis silang matapos, at agad na nilang malaman kung totoo bang gumagana ang ganitong pamamaraan ng cultivation. At matapos nito ay tuluyan nang nag-umpisa ang ating bida kung saan dahan-dahan na niyang ilinabas ang malamig niyang enerhiya ng isang star martial artist upang i-accommodate. At agad niya ring inipon sa kanyang dantian ang lahat ng enerhiya na nasa kapaligiran, kaya naman makikita na ang tila kulay lilang mga enerhiya sa may bandang tiyan ng ating bida. At matapos ng unang hakbang ayon sa Kama Sutra Manual ay ilinipat na din niya ang kanyang star energy sa kanyang kapartner upang ito naman ang magdagdag ng enerhiya upang lalong maging pulido ito bago nila ma-absorb na pareho. Subalit ng oras na isinagawa na nila ang ikalawang hakbang ay makikitang tila masakit ito sa pakiramdam ni Xia Yuning gayong sanay siya na magpalakas gamit ang enerhiya ng isang dragon martial artist, kaya naman nahihirapan ang kanyang katawan na makibagay sa panibagong enerhiyang pumapasok sa kanya. At nang mapansin naman ito ni Ye Xinghe ay bahagya siya ditong napalingon habang patuloy pa din sa kanyang ginagawa, at sa isip-isip niya na mukhang ang pag-accommodate daw ng bagong enerhiya sa katawan ay isang mahirap na gawain gayong di sanay ang katawan ng ibang martial artist sa mga ganitong pagbabago. Maya-maya pa ay makikita na si Xia Yuning na sapilitang iniipon ang lahat ng star energy na nagmula sa ating bida upang lalong gawing polido sa kanyang dantian, subalit bakas parent sa mukha nito ang hirap at bahagyang sakit na nararamdaman sa proseso. Ilang sandali pa ang lumipas ay makikita na ang madaming star energy na naipon nito sa sarili niyang dantian, at kunting sandali na lamang ang kanyang hihintayin upang muli itong ipasa kay Ye Xinghe. At matapos ng kanyang ilang sandali ng pagtitiis ay agad niyang naramdaman ang napakadami at pulidong star energy sa kanyang dantian na kanya namang ikinamangha. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang mga sinabi ni Xia Yuning dala ng pagkamangha ay agad niyang kinamusta kung ano na daw ang nararamdaman nito ngayon. Na agad din namang tinugunan ni Xia Yuning, at sa marahang boses ay sinabi niya na bahagya daw siyang nakaramdam ng sakit, buti na lamang daw at isa siyang dragon martial artist na nakatuon sa pagpapalakas ng pisikal na pangangatawan, at kung isa daw namang flame martial artist ang katambal ni Ye Xinghe ay siguradong matatagalan ito bago makapag-accommodate ng star energy sa dantian nito gayong magkasalungat daw ang dalawang enerhiya. At ang paliwanag naman ni Xia Yuning ay di na binigyang pansin pa ni Ye Xinghe at marahan na lamang niyang iminungkahi ang magpatuloy sa kanilang ginagawang dual cultivation upang agad na din nilang makita ang resulta ng kanilang mga pagtitiis. At matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang bahay sa loob ng Asher Feather Clan malapit sa silid kung saan nagko-cultivate ang ating bida kasama si Xia Yuning. At ipinakita ang ama ni Ye Xinghe na kadadating pa lang sa kanilang silid, na agad din namang binati ng ina ng ating bida. At may pag-aalala pa nitong sambit na napansin daw niyang mula nang maganap ang digmaan sa Dark Moon family ay palagi nang nagko-cultivate si Ye Xinghe buong araw at gabi, at ang ikinababahala daw niya ay baka bigla na lamang bumigay ang katawan nito sa sobrang pagod. Na agad namang tinugunan ng ama ni Ye Xinghe at marahan niyang sinabi na maging siya daw ay ganun din ang pag-aalala sa ating bida kaya naman nagpatulong daw siya kay Old Wang upang kumuha ng wild ginseng upang gawin daw nilang tea para sa ating bida. Na masaya namang sinang-ayunan ng ina ni Ye Xinghe at nadudumali nitong sinabi na agad daw siyang gagawa ng tea para sa kanyang masipag na anak at agad ding dadalhin sa silid nito.
At makalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang natapos sa paggawa ng tiyang ina ni Xinghe, kaya naman makikita itong dahan-dahan nang pumapasok sa silid ng ating bida dala ang mainit na taya na kanyang ginawa. At sa kanyang paglalakad at pagninilay-nilay ay napansin niya ang tila kulay asul na liwanag na nagmamula sa silid kung nasaan sina Jia Yuning at Ye Xinghe. Kaya naman may pagtatakang napatanong ang nanay ni Ye Xinghe sa kanyang sarili kung nagko-cultivate pa din daw ba ang kanyang anak kahit na malalim na sa gabi. Sambit pa nito nang may pagtataka na pag daw dumadalaw siya sa silid ni Ye Xinghe ay mabilis siya nitong sinasalubong kahit na nagko-cultivate man ito, subalit tila nakapagtataka daw na di man lang itong lumabas ng silid para salubungin siya ngayon. Subalit baka daw naman talagang nakapokus lamang si Ye Xinghe sa pagkukuanim nito kaya naman di na nito nagawa pang salubungin siya. Dagdag pa niya na naaawa na daw siya sa ating bida dahil wala na itong ibang ginawa kundi ang magpalakas para sa kanilang clan. At matapos ng kanyang mga kuminto ay malakas niyang sinabihan ang ating bida na papasok siya sa silid nito. Subalit ang pagpapalim naman ng nanay ay di na napansin pa ng ating bida na pukos sa kanyang ginagawa. At ilang sandali pa ang lumipas ay nakita natin ang labis na pagkagulantang sa mukha ng nanay ni Ye Xinghe dahil sa sumambulat sa kanyang surpresa na ginagawa ni na Ye Xinghe at Jia Yuning sa kanilang silid. Kung saan kitang-kita ng ina ni Ye Xinghe ang sitwasyon ng dalawa na magkatalikuran sa batya na kanilang pinagko-cultivatean ng magkasama habang parihong walang saplot sa kanilang mga katawan na animoy may kung anong ginagawang kababalaghan, bagay na siyang ikinagulat ng labis ng nanay ni Ye Xinghe. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa dual cultivation ay muli na namang magkakaroon ng panibagong teknik si Ye Xinghe na agad din naman niyang susubukang gamitin. At sa pagpapatuloy din ay di na nga makakatiis pa si Ye Xinghe kagaya ng ibang mga lalaki at bahagya niyang susubukang gamitin ang kanyang Heavenly Flash Eye upang silaipan si Jia Yuning. At kung gusto mo idol na malaman ang mangyayari sa dala na din ng kamanyakan mo ay tiyak akong nagustuhan niyo ang kwento, kaya naman huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.